Susunod mga kababayan, eto na nga. Dito tayo kay Saldico. So ngayon mga kababayan, ang ating tatalakayin ay itong kay Saldico na patungkol sa uuwi na nga daw, di umano, dahil may sakit daw ito, kumbaga na-depress, parang depression. Tapos makipagtulungan, no, o makipagtulungan sa gobyerno ni Marcos para isugpo yata o isuplong itong mga sangkot, di natin alam, no? So ito siguro nung nalaman niya sigurong kinulong na si Jinggoy, ay ikukulong si Jinggoy, si Joey Villanueva, si Bong Revilla nakulong na. So siguro ayaw din niyang makulong kasi mabigat-bigat ikaw ba naman makulong, hindi ka na makakalaya. Siguraduhin ni Saldico na ang mananalo si Sara Duterte para sa 2028, makalaya siya, mabigyan siya ng pardon. Paano kung si Sara na impeach din, no? Manigurado na lang siya. Sa ngayon, di bali na, at least kung magiging whistleblower siya, kung sakali naman na tanggalin yung kanyang kaso at makipagtulungan siya sa gobyerno, pwede naman siyang lumaya siguro at bumalik sa ibang bansa kung saan siya nanggaling, no? Pagkatapos niyang ituro, at least nakatulong siya sa bayan kahit sabihin natin nagnakaw siya. Pero magkaiba po sila ng mga diskaya, ha, kasi yung mga diskaya pinipilit na ipabalik yung mga ninakaw nila. Aba, ang sabi parang sila pa daw ang ninakawan, ang kapal ng mukha, di ba? Sila na nga yung nagtanggap ng pondo na mula sa tax ng taong bayan, tapos hindi nila pinagawa yung kanilang flood control na project, no, na ang laki-laki ng pinera nila, 600 million ang halaga ng bahay nila. Tapos yung mga project pa, mga ghost project pa, tapos ngayon ipabalik yung mga ninakaw nila, ang sabihin ninakawan daw sila. Po, tangina naman. Ang kapal ng mukha, di ba? Dapat mabulok kay diyan. Ma'am Eileen O Villa and kay Unos Malang. Hello po, good evening po sa inyo diyan. So ngayon mga kababayan, yun nga kay Saldico. So dito, meron ako ipakita sa inyo. Siyempre, hindi naman di ba? Ma'am Doris Usami Sanchez, kapal na mukha. Ipabalik ni Risa Hontiveros yung ninakaw nila. Ang sabi, parang hindi naman siguro maganda yan at parang kami naman yata ang nanakawan. Baka kapal mukha. Sila daw ang ninakawan. Hindi ba niya iniisip na gumamit siya ng 10 account ng construction company? Tapos kung saan doon magbidding-bidding, kung sino ang manalo, sa kanya pa rin punta. Niluloko niya ang taong bayan. So ngayon mga kababayan, ito po, ang sabi ay, saan na ba yun? Patungkol kay Saldico, mga kababayan, ay mukhang uuwi na daw di umano at makipagtulungan. Ito parinig ko sa inyo mga kababayan. Pakinggan ninyo itong balita. Mula po ito sa News 5. Ng kahandaang Ayan, ito pakinggan ninyo mga kababayan. Nako, delikado ito mga DDS. Oo, yung mga magnanakaw dyan, mga kurap na binigyan ni Saldico ng pondo, tapos hindi ginawang kutulay, hindi ginawang silid-aralan, hindi ginawang center. Nako. Tapos hindi ginawang kalsada. Nako, good luck. Nagpahayag na raw ng kahandaang sumuko si former Congressman Zaldico sa pamahalaan. Para sa detalye, nasa linya si Brian Castillo. Brian, paano ipinaabot ni Zaldico ang kanyang surrender feelers? Direkta ba siyang nakipag-usap o nakipag-ugnayan sa DILG? Cheryl, itama ko lang, hindi pa surrender pillars itong binigay ni Zaldico. Ito lamang ay kahandaang makipag-dialogo. Ito yung sinabi ni Secretary Remulla kanina sa ating interview na matapos nga ang mahabang panahon ay nagpadala ito ng pillars itong si Zaldico, pero hindi para sumuko, pero para makipag-dialogo. Ipinadaan daw yan doon sa grupo ng ilang mga pare. Pero sa ngayon, pini-verify pa ni Secretary Remulla itong impormasyon na yan dahil nakatingin din sa kanya impormasyon parang pasa-pasa lang ng from a friend to a friend, din ang sabi niya kanina. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay sumusubok pa tayong kumuha ng mas detalyado pang impormasyon patungkol dyan sa ating kahandaan ni Zaldico na mag-dialogo. So hindi pa ito surrender filler. Okay. Klaruhin lamang natin, Brian, ito ay ipinaabot through a group of priests. Mga pari. Yes, Cheryl, tama ka. Nagrupo daw ng mga pari, ipinaabot yan, pero as to the detail kung anong particular priest ba yan, kung meron ba yung religious order, wala namang detalyeng pinigay itong Secretary Remulla dahil sabi niya nga ay patuloy pang binibverify yung impormasyon na ito. Cheryl. Ano rin ang sinabi ng DILG or ni Secretary John Vic, pagbibigyan daw ba ang hinihingi nitong dialogo?
Siyempre, sabi niya Secretary Remulla ay bukas pa rin naman daw sila makipagdialogo, pero ang mahalaga raw ay bumalik sa bansa o umuwi na itong si Zaldico para harapin nga yung mga kaso laban sa kanyang kaugnay doon sa blood control scandal. At patuloy na pinaghahandaan o nakikipag-ugnayan sila sa Portuguese government dahil nga sabi nila, certain sila na nandun sa Portugal itong si Zaldico. Siyempre. But so far, nakapagbigay din ba o may panibago bang update sa posibleng lokasyon niya o nasa Portugal pa rin si Ko? Cheryl, sabi ni Secretary Remulla, malaki yung kumpiyansa nila na nandoon pa rin sa Portugal itong si Zaldico. Kaya nga, kabilang nga sa mga nilalakad is yung extradition treaty para kung sakali mapauwi o mapabalik dito sa bansa itong si Zaldico. Cheryl. Maraming salamat for the update, Brian Castillo. So yun po yun ha mga kababayan. So itong si Zaldico ay nagpadala ng isang message sa isang pare or sa mga pare, grupo ng pare, na kung saan ay nung natanggap ng pare ay isinend naman ni pare, ni father doon sa DILG. So ang sagot naman ni DILG Secretary Junvic Rimulya, handa naman daw silang makinig, no, kung ano man ang mga sasabihin ni Zaldico at makipagdialogo. As long as uuwi siya sa Pilipinas, kung gusto niyang makipagtulungan, di ba? Gusto niya maging state witness or gusto niya maging whistleblower, kaya niya yang anuhin, mga kababayan, no? May possibility pa kung sasabihin niya lahat, hindi lang siya magsisinungaling katulad sa mga diskaya, ilaglag niya lahat. May possibility pa sigurong bababa ang kanyang sentensya sa mga ikinaso sa kanya or kung sakaling mapatunayan man na siya ay napag-utusan or naging biktima lamang or nadawit lamang. So may possibility na pwede pa niyang matawag doon, magkamusyon at mapawalang bisa itong kanyang mga kaso, di ba? Kung makipagtulungan nga naman siya. Pero ngayon mga kababayan, ang delikado lang dyan, kung si Zaldico ay uuwi sa Pilipinas at matiktikan nitong mga grupo na kung saan ay natatakot na magsalita itong si Zaldico, ay baka ipatumba. Di ba? Oo, nakakatakot nga naman itong sitwasyon ni Zaldico ngayon na kung sakaling uuwi siya, makipagtulungan siya kay Marcos Jr. sa administrasyon ni PBBM para ilaglag lahat nitong mga magnanakaw at ipakulong lahat ng mga magnanakaw at sabihin, ang problema lang dyan, mga kababayan, ay baka naman, no, ay timbangan or ipatumba ito ng mga tao na may konektado sa kanya. Sabi ni Ma'am Lily Tonini, baka nakumbinsi ng pamilya. Actually, Ma'am Lily Tonini, noon pa naman yan, yung anak nga niya nagsabi na sana umuwi na, harapin na ang problema, pati yung asawa nga niya, sa ngayon ay nagsabi din na umuwi. Kasi actually yung asawa niya umuwi yata siya lang talaga ang nagpaiwan doon. Ma'am Miel, ayan, Miguel of shoutout po dyan sa Sirisa Force. Sabi naman ng ombudsman, bigyan siya ng proteksyon. Ayun, Ma'am Lily Tonini. Kaya nga po yun nga ang problema. Ang problema dyan, Ma'am Lily Tonini, kung, di ba, alam naman natin, bigyan siya ng proteksyon. Sana, ikulong siya, hindi siya ihalo doon, pareho kay Ramil Madriaga. Kasi kung ihalo siya pareho kay Ramil Madriaga, sana pareho siya kay Kibuloy. 'Di ba? Sana pareho siya kay sino pa yung kay Janet Napoles na which is ihinuwalay or kay Dilima na hindi minimix doon sa mga nakakulong talagang kasi mga high profile sila. Dapat may mga sarili silang gulungan na hindi sila mahaluan. Kasi kapag ihalo yan dyan, delikado. Kasi minsan yung mga pulis na bantay, 'di ba? Katulad kay Ramil Madriaga, kung naalala ninyo, meron daw meron daw mata si Lustay dun sa loob, isang babaeng pulis. Delikado. 'Di ba? Tanong kay Zaldico, tell all ba yan? Kaya nga Ma'am Dibank, yan ang problema ngayon. Baka naman ganyan, Ken, 'di ba, Ma'am Lily Tonini? So, ngayon, mga kababayan, mas maganda nga yan mas maganda yan. Alam nyo, sa totoo lang si Zaldico, kung ako ang nasa part niya ngayon, much better siguro makonsensya na siya 'di ba? Kasi kahit sabihin natin nagnakaw ka, kung isabi mo naman lahat at lahat ng statement mo ay sundan isa-isa. Halimbawa, iuna niya yung mga malalaking isda, ayan, ituro niya, tapos magbigay siya ng detalye, magbigay siya ng statement, susundin sa investigasyon lahat. Pag nakulong, at least yung taong bayan, imbis na magalit sa kanya,
matutuwa pa, 'di ba? At saka baka sakali yung taong bayan mapatawad pa siya. Kasi actually mga kababayan, hindi naman 'to gagawin ni Saldico, no? Kasi kung tutuusin, hindi po si Saldico lahat ang nagnakaw. Which is si Saldico lang yung taga-release ng pondo, taga-release ng pera. Si Saldico din po, kung ano man ang itawag ng mga mas mataas sa kanya, sumusunod lang siya. Kumbaga, sumunod lang siya sa utos. Pero alam naman po natin sa kalakaran sa politika, kapag nilabag mo ang kagustuhan, either ipatumba ka, ipapakulong ka, which is nangyari kay Digong yan. Kung naalala ninyo si Jimmy Guban, si Colonel Asierto, 'di ba? At yung mga kasamahan pa nila ay pinatumba, nung which is nakita nila sa customs itong magnetic lifter na may lamang droga doon sa may Batangas ba yun, Cavite, Pierre, ay nung in-report na daw nila ito at ipinaalam nila sa tawag dito sa PDEA, nagulat sila na sila ang kinasuhan at sila ang ikinulong. Tapos nung nag-ingay daw sila at gustong malaman ng sambayan ng Pilipino, pinatumba sila ni Digong isa-isa. Yan ang problema sa politika, mga kababayan, na kung hindi ka sumunod, either wala kang budget or else ipatumba ka. 'Di ba? Yan ang problema kasi, mga kababayan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung halimbawa man si Saldico ay makipagtulungan sa Administrasyong Marcos, ilaglag niya, 'di ba? Isabi niya kay PBBM kung ano yung mga katotohanan, saan dinala, sino ang pinaka nag-utos, sino ang pinaka-utak. At least yung taong bayan, no, puprotektahan pa siya. At least yung taong bayan, 'di ba? Matuwa pa sa kanya, at least mapatawad pa siya, at least sinabi niya. Di bali nang makasalanan ka, at least sinabi. Parang kumbaga ang mangyari kay Saldico yan, alam niyo yung isang scammer na nang scam ng bangko, kinuha lahat ng pera at yung pera ay binigay sa mga mahihirap. Alam niyo ba yon? Yung isang, ano ba yun, correct me if I'm wrong, isang Lebanese yata yon, mga kababayan. Di ba, naalala niyo yung binalita noon na isang hacker, no, na hinak niya yung bangko, tapos milyon-milyong pera ang kinuha niya. Tapos alam niyo yung ginawa niya? Yung habang nahack niya yung bangko, isa-isang bank hinahack niya, yung mga perang winidraw niya, pinunta niya ng Africa. Pumunta siya ng Africa, nagdudunit siya doon ng napakaraming pagkain, damit, kung ano-anong mga gamot. 'Di ba? At saka sa part ng Arab country, no? Dinunitan niya. In case na mahuli man siya, at least nakatulong siya sa bayan. Ninakaw niya yung pera sa pamamagitan ng pag-hack, binigay niya sa bayan. So ang mangyari kay Saldico, nagnakaw man siya ngayon, at least kung ikanta naman niya lahat kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw niya, sinong nag-utos, sino ang pinaka-head, at least masabi pa ng tao na ito yung criminal hero. 'Di ba? Oo, criminal ka pero hero ka. 'Di ba? Ganun 'yun mga kababayan. Para siyang si Robin Hood ba? Hindi Robin Padilla, walang kwenta si Robin eh. Parang si Robin Hood, naalala ninyo, magnakaw siya tapos itulong niya sa mga mahihirap yung ninanakaw niya. Parang ganun ang mangyari. So, ngayon, speaking of handang makipagdialogo at tanggap nga ng Ombudsman at DILG itong si Saldico, ngayon mga kababayan, sumagot naman ang palasyo. So, panoorin po natin, basahin ko po mga kababayan kung anong sagot ng palasyo dito kung sakaling uuwi itong si Saldico at makipagtulungan, no, sa gobyerno. So ito po mga kababayan sa Abante News Online, no, si Yossi Claire, no, tagapagsalita ng palasyo. Ayan, sabi dito ni Yossi Claire Castro, mga kababayan, 6 hours ago lang ito, patungkol dyan nga sa pagsuko ni Saldico umuwi or makipagtulungan sa gobyerno. Ito ang sabi niya, bukas ang gobyerno sa posibilidad na magkaroon ng dialogo kay dating congressman Saldico upang mapag-usapan ang kanyang kasong may kinalaman sa flood control scam. Basahin ang buong detalye. Ayan, sabi naman ni Yossi Claire Castro, kung ito ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Nako po, patay mga kababayan. Kung sakali man na pagbigyan ni PBBM, no, at maghingi siya ng isang kondisyonis na ilaglag niya lahat, basta wag lang siyang ikulong, or else aalis siya, babalik siya sa ibang bansa at hindi na siya babalik dito sa Pilipinas, no? Pero sabihin niya lahat, no? Kung ako ngayon sa side ni Saldico, PBBM, tanggalin mo yung kaso ko. Tapos
ibigay mo sa akin yung passport ko, tapos balik ako ng Portugal, pero habang sa hindi pa natapos itong kasong ito, ay ilaglag. Hayaan mo kung tulungan kita, ikanta ko lahat, ilaglag ko lahat, kung sino ang mga mastermind, sino ang nagnakaw, tapos pag natapos na ang mission ko, babalik na ako ng Portugal at hindi na ako uuwi ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ako lang. So, kung papayag man ang palasyo na ganyan ang gagawin, di maganda, 'di ba? At least hindi na siya babalik ng Pilipinas. At least doon na siya manirahan sa Portugal. 'Di ba? Kung sakali man hindi na siya makapagnakaw muli, kasi bakit? Wala na siya sa Philippines, hindi na siya politician, pero sa Portugal na siya mamumuhay. 'Di ba? So ito po, mga kababayan, bukas, ayan, gobyerno bukas sa hirit ng dialogo ni Saldico. Ayan. So, ngayon, at saka ibalik niya yung mga actually, Ma'am Marites Mosne, wala ng pera si Saldico kasi lahat na phrase na. Yung mga eroplano niya, yung mga sasakyan niya, mga ari-arian niya, pati yung mga pera niya, 255 bank accounts, lahat po ay na-freeze na po ng AMLAC. So, wala ng pera si Saldico. Actually, kung meron man siyang pera, yun na lang yung hawak niya ngayon. Siguro, kaya gustong umuwi, 'di ba? Kasi nga, wala na sigurong pera talaga. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sa Portugal kasi, kung wala ka namang negosyo doon, na wala kang hanap buhay, hindi ka naman pwede magtrabaho doon, talagang kung aasa ka lang sa pera na parang si Harry Roque, mauubos talaga. Maliban na lang kung magbablog, katulad kay Harry Roque, kahit papano, may $100, $200, di ba? May pangkain pa, or may pangambag pa siya sa pagbayad, no? Sa buwanan niyang inupahan, or nagpatira sa kanya doon. Oo, so kung ganito kay Saldico, kahit sabihin natin bilyon-bilyon, actually mga kababayan, hindi ka kasi pwede magbitbit ng bilyon-bilyong pera sa ibang bansa. Kasi sa 1 million nga lang, pag nalaman ng eroplano yan na may bitbit kang ganyan, aresto ka eh. Ang problema mga kababayan, anong gagastusin ni Saldico doon kung ang mga bank account niya ay naka-freeze na nga? So, kung may bitbit siyang bank account doon, mag-withdraw siya ng mag-withdraw, kuha siya ng pera, naka-freeze na dito, so mawawala. So wala na siyang ibabalik po, Ma'am Colmy. Wala na siyang ibabalik kasi nga naka-freeze na nga lahat. Pati yung mga air asset niya, 'di ba? Billion ang halaga nun, 4 billion something. Tapos yung pera niya na almost 12 billion, wala na. Pati yung mga ari-arian niya nasa Pilipinas, lahat na confiscate na. Mga sasakyan, mga 'di ba? So gano'n na lang ang gagawin niya. So ito mga kababayan, yung article ng Abante News Online patungkol sa sabi ng palasyo. Bukas ang gobyerno sa posibilidad na magkaroon ng dialogo kay dating Congressman Saldico upang mapag-usapan ang kanyang kaso ang may kinalaman sa flood control scam. Ito ay hinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng ulat na nais umanong makipagdialogo ni Ko at ipinadala niya sa pamamagitan ng pari kaugnay ng mga kinakaharap nitong mga kaso. Ayon kay Attorney Castro, noon pa man ay nagsabi na ang ombudsman na handang bigyan ng proteksyon si Ko kung ito ay makatulong upang malaman ang katotohanan. Kung ito ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open para malaman kung ano ang kanyang sasabihin, ani ni si Claire Castro. Malinaw aniya na ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang lumabas ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa anomalyang flood control project. Sa ngayon, ani ni si Claire Castro, ay wala pang abiso mula sa kampo ni Ko na nais nitong makipag-usap sa Pangulo o sa administrasyon, kaya hihintayin na lang kung ano ang mga susunod na kaganapan. Sabi ni Eileen Taliping ng Abante News Online sa kanyang article. So, ito mga kababayan, actually, matakot na. 'Di ba? Ma'am Rose Santiago, hello po, Mamulay. Actually mga kababayan, matakot na talaga ang mga kasabwat at mga big fish na tinatawag nila. Kasi kung si Saldico talaga ay uuwi at makipag-usap kay PBBM, no? At kung sakali man na, actually hindi naman na siya politician kasi nga nag-resign nga siya. So kung sakali man na makipagtulungan si Saldico, may possibility pa na proteksyonan siya ng gobyerno, tapos ipakulong lahat, sabihin niya lahat kung sino yung tumanggap ng ganito, saan dinala, no, nang malaman, kasi handa naman daw ang gobyerno ng Pilipinas at si PBBM na tanggapin ang kanyang dialogo, di ba? Or makipag-usap. Ma'am Dibang, hello po, maraming salamat sa iyong super sticker, thank you so much. Diba? Dapat na maibalik o makuha ang mga ninakaw ni Saldico. Actually, Mami J, lahat po naka-praise na, nakuha na po lahat.
Wala na po yan mga kababayan. Kung si Saldico may 1 billion man siya dun sa Portugal, sabihin natin may bahay siya doon sa Portugal, hindi po siya manatili po doon na titira. Kasi alam niyo kung bakit naka-block po ang passport niya. Questionable po siya doon. Kahit sabihin na may bahay ka doon, nakatira ka doon, mauubos po ang mga gastusin mo doon. Hindi ka rin pwede magnegosyo doon kasi bakit wala kang passport? Ano ipapakita mong ID? Maliban na lang kung meron kang residence ID doon or halimbawa nag-apply ka doon ng citizenship. No? Walang problema. Ang problema mga kababayan, dolyar po. No? Heavy guarded village po yun. Heavy guarded village na kung saan si Saldico ay hindi po halos lumalabas. No, nasa loob siya. So, pag sinabi natin heavy guarded village, so mga nakatira doon mga artista, mga celebrity, 'di ba, mga politician, mga hari, prinsipe. So malaki po ang mga monthly doon. 'Di ba, mga homeowners association payment, 'di ba? Mga tawag doon MOA. Malalaki po ang mga bayarin doon, syempre. At saka ang mga bilihin doon, mga kababayan, take note, no? So, mauubos talaga pera niya. At simula nung in-freeze ng kanyang bank account, so wala na talaga siyang mahugot. No? So, siguro kaya uuwi kasi nga wala ng pera. Di ba? Last na lang yung pera siguro niyang hawak nung pagka-freeze ng kanyang pera. No? So, yun, mga kababayan, yung isa sa, 'di ba? Parang may golden visa ata si Ko. Actually, Ma'am Margaret, kung may golden visa siya, ang problema lang kasi diyan, blinak nga. Yeah? Blinak na nga ang kanyang passport. So, walang saysay kahit magpa-diplomat pa siya dyan. Actually, mga kababayan, may mga diplomat passport yung mga yan. Bakit? Mga politician yan mga kongresista yan. Actually, alam ko ang may sakop sa diplomat passport yata, mga presidente, vice president, senator, congressman, mayor. Di ko lang alam sa mga governor at mga city councilor. Pagkakaalam ko hanggang mayor yata, may mga diplomat passport. 'Di ba? Depende kung mag-apply ka. Actually nga dapat mga kababayan, itong diplomat passport limitado lang dapat. Kung halimbawa ikaw isang senador, dapat ang buong angkan mo, hindi dapat sila pwedeng kumuha ng diplomat passport kasi nga ikaw lang naman ang senador, hindi naman yung buong angkan. 'Di ba? Pero ang problema lang mga kababayan ay halos buong angkan may mga diplomat passport. Yeah? So sa madaling salita, pag sinabi nating diplomat passport, wala namang kuskus balungot. Yeah? Dire-diretso na. First of all, unahin niyang ituro ang sarili niya, isang big fish bago ang iba. Actually, Ma'am Luistro, Sales, Sir Luistro Sales ba? Luisito pala, Rosales. Tapos na po, tinuro na niya. 'Di ba? Kaya nga guilty siya, ayaw umuwi, nagtago So, ang sunod dito mga kababayan, kung halimbawa man na siya ay makipag-usap kay PBBM at maging whistleblower o di kaya state witness or star witness, so, dapat sabihin na niya yung totoo. Yeah? Kung gusto niya talagang malinis ang pangalan niya, gusto niyang tanggalin ng gobyerno ang kaso sa kanya at bumalik siya ng Portugal, doon na siya manirahan habang buhay, di na siya uwi dito. Pero makonsensya naman siya at sabihin niya. 'Di ba? At least, yung taong bayan, mapatawad pa siya. 'Di ba? So, yun po yun mga kababayan. Ako, handa ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos para makipag-usap si Saldico or kay Saldico. Patay. Mga DDS, ihanda nyo na. Ihanda nyo na. 'Di ba? Wag lang gayahin si Diskaya. Actually, Ma'am Lily Tonini, wala na. Hindi to magagaya niya si Diskaya kasi actually si Diskaya kasi ang asawa kasi yung magnanakaw, asawa ng sinungaling yan 'Di ba? Dapat lang sabihin niya, 'di ba? Ma'am Ima Baticos, at least mapatawad pa siya ng tao, 'di ba? So, yun po yun mga kababayan. Kaya nakakatakot po talaga. Oo. Kung si Cabral, listahan lang ang nasa kanya at merong aprobado, merong hindi aprobado. So, walang masyadong hindi masyadong credible itong si Cabral. Ang pinaka-credible kasi dito si Saldico talaga kasi nga siya ang taga-release ng pondo. Hindi naman siguro magre-release si Saldico kung hindi na-aprobahan. 'Di ba? So kung hindi ka na-releasean, wala kang problema. Kung na-releasean ka, ibig sabihin may problema ka na noon. 'Di ba? Kasali ka na, no? Accountable, may accountable ka na doon.